Musta guys? Ano, kaya pa? Paano yan? Yung 18 Maleta Boys, nag-recant na. As I expected. Na-expect ko naman yan noon pa. Na darating yung mga oras na to, magre-recant talaga sila. Grabe no? Pera-pera lang. As in. Pero kapapanood ko lang nung press briefing ni Ombudsman. Naninindigan talaga siya. Paninindigan niya yung mga individual affidavit na pinasa sa kanila para sa kaso kay Romualdez. Pag alam mo pag paiiralin mo talaga critical thinking, di ka naman talaga maniniwala sa mga 18 Marines na yan. Dun pa lang sa 18 Marines, di ba? Apat lang pala yung Marines. Doon pa lang eh. At saka tapos nakilala mo yung mga nag-handler sa kanila. Obvious naman. Kumbaga halatang halata mo naman na may gumagamit lang talaga sila. Pero nung time na naglabas ng picture si Ombudsman noon na kasi parang hinahanapan pa rin nila ng katotohanan sa mga sinasabi ng mga Maleta Boys. 'Di ba naglabas sila ng picture na yun nga yung may mga maleta, pero yung picture is panahon pa nung yung nakaraang administrasyon kay Duterte. Ako talaga sa totoo lang, ang pananaw ko dyan sa mga yan, kaya yan nagamit, kaya malakas din ang loob na gamitin sila. Ang mga handlers nila, ganun. Ano yan eh, meron talaga silang alam, na nakatotohanan. Siguro meron talaga silang ginawa na siguro isang beses lang o kanino man. Hindi lang natin talaga alam kanino ba talaga o sino. Kaya malalakas ang loob magsalita rin ng ganyan. Ngayon, itong mga nagpagamit naman na to ng mga nagpapanggap na marites, ng mga Marines, hindi nila rin nakalain na darating ang time na makakausuhan yung mga nag-handler sa kanila ng mga handler nilang mga bukok din na sila mismo ang gumawa ng katangahan at katarantaduhan para sila makasuhan. Imagine naman si Marcoleta. Imaginein mo bakit pa siya nasa kulungan ngayon. Galing sa bunganga niya eh. Abogado yun ah. Ito naman si Defensor. Bakit siya may kaso ngayon at nakakulong? Gumagawa ng mga illegal eh. Ang iingay nila, lumalabas